the AMLC, and of course the NPS is housed in the DOJ compound. I believe the freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of Penny. Against how many persons and who are they? Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Congressman Co, Elizalde Co, former Undersecretary Roberto Bernardo, and former Congresswoman Mitz Cahayon. These are the persons, but still looking at the case of Commissioner Lipana and his spouse, who was a contractor, Engineer Alcantara, and we're working on that now, sir. Kamakailan, naging malaking usapan ang inilabas na freeze order laban sa ilang kilalang tao sa politika. Kabilang dito sina Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Zaldi Co, at ilan pang personalidad. Ang freeze order ay galing mismo sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Ang ibig sabihin nito ay pansamantalang ipinatigil ang paggalaw ng kanilang mga ari-arian habang iniimbestigahan pa kung may kinalaman ba ang mga ito sa mga isyong may kaugnayan sa money laundering o iba pang irregularidad. Ang tanong, bakit ito umabot sa ganitong punto? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kung titingnan natin, ang freeze order ay hindi agad patunay na may kasalanan ng isang tao. Ito ay paraan ng pamahalaan para pigilan na mailipat, maibenta o maitago ang isang ari-arian habang patuloy ang pag-aaral sa kaso, para itong pagpindot ng stop button sa pera at properties para masiguro na hindi mawawala ang mga ebidensya. Pero kahit pansamantala lang ito, napakalaki pa rin ang epekto nito. Halimbawa, kung ang isang negosyo ay nakadepende sa pera sa bangko at ma-freeze ang account, agad na maapektuhan ang operasyon nito. Kasabay ng usaping ito, nabanggit din sa investigasyon ang pangalan ni Commissioner Lipana ng Bureau of Customs. Ayon sa pahayag ng isang engineer na nagngangalang Alcantara, mismong si Lipana raw ang lumapit sa kanya noong 2022 para humingi ng listahan ng mga flood control projects. Sa unang tingin, parang normal lang na humihingi ng impormasyon ang isang opisyal, pero lumabas na ang asawa ni Lipana ay isa palang kontratista. Kung totoo ito, posible itong ituring na conflict of interest dahil may direktang benepisyo ang isang kaanak mula sa proyekto ng gobyerno. Malaking usapin ang conflict of interest dahil malinaw na nakasaad sa ating mga batas na hindi dapat makisangkot ang mga opisyal ng gobyerno sa mga kontrata o negosyo na may kaugnayan sa kanilang tungkulin. Kung mapapatunayan na may katotohanan ang mga sinabi laban kay Lipana, hindi lang ito simpleng kaso ng administratibong paglabag. Maaari pa itong mauwi sa mas mabigat na parusa gaya ng impeachment. Mahalaga ring maintindihan kung paano dumadaan sa proseso ang mga proyektong tulad ng flood control. Ang mga lokal na pamahalaan, non-government organizations at mga kongresista ang nagsusumite ng pangangailangan para sa kani-kanilang lugar. Pagkatapos nito, ang Department of Budget and Management ang may kapangyarihan na mag-aproba at maglabas ng pondo. Kung sakaling may opisyal na gagamitin ang kanyang posisyon para maimpluwensyahan ang listahan ng proyekto, nagiging hindi patas ang proseso at nagiging hindi tama ang paggamit ng pondo ng bayan. Kapag pinag-uusapan ang mga ganitong kaso, hindi lang pera o negosyo ang nakasalalay dito. Nakikita rin dito kung gaano kahalaga ang pagiging tapat at malinaw ng pamahalaan sa lahat ng kilos nito. Ang mga opisyal ay dapat nagsisilbi para sa kapakanan ng tao, hindi para sa kanilang interes o ng kanilang pamilya. Kaya ang usapin ng freeze order at mga alegasyon ng conflict of interest ay may malaking epekto sa tiwala ng tao sa gobyerno. Kung babalikan natin ang naunang usapan tungkol sa freeze order at conflict of interest, hindi pa doon natatapos ang investigasyon dahil may lumabas pa na mas mabigat na paratang, ang sinasabing pag-iral ng mga ghost project na aabot umano sa bilyong piso ang halaga. Ayon sa testimonya, tinukoy ang ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sina Hernandez at JP Mendoza. Sila raw ang may malaking papel sa operasyon kasama ang ilang contractors. Pinangalanan dito ang Wow Builders, Sims Construction Trading at Darcy and Anna Builders. Sinasabi na may humigit kumulang 50 ghost projects na ang halaga
ay nasa 4 hanggang 5 bilyong piso. Pero ano nga ba ang Ghost Project? Ito ang mga proyektong inilalagay sa dokumento at budget pero sa aktwal, wala o kulang ang naitatayo. Halimbawa, kapag nakalagay sa plano na 50 kubikometro ng materyales ang gagamitin para sa embankment o pagtambak ng lupa, sa aktwal na site 25 kubikometro lang ang nilalagay. Lumalabas na may bawas at hindi tugma sa nakasaad sa papel. Kapag ganito ang nangyari, malaki ang perang nawawala dahil binabayaran ng buo ang proyekto kahit hindi naman naibigay ng buo. Sa sistema ng DPWH, may sinusunod na Construction Materials Price Monitoring Index o CMPD. Dito nakalagay ang tamang presyo ng materyales para masiguro na standard ang computation. Pero ayon sa mga lumabas na detalye, nagkakaroon ng pagkakataon na naiiba ang mga nilalagay kumpara sa dapat. Kapag pinagsama-sama ang ganitong klase ng kalakaran sa maraming proyekto, mabilis na lalaki ang halaga ng nawawalang pondo. Isa sa binanggit na halimbawa ay ang unang pondo para sa isang proyekto na umabot ng 500 at 19 na milyon. Sa unang transaksyon pa lang, 20% na agad ang naibigay. Meron ding nabanggit na 579 na milyon para sa isa pang proyekto. Ayon sa pahayag, malinaw na may mga proponent o nakikinabang sa loob ng proseso. Kapag ganitong kalaking halaga ang pinag-uusapan, napakahirap isipin na hindi ito makakaapekto sa serbisyo para sa tao. Ang pera na dapat sana ay napupunta sa mga kalsada, tulay at flood control project ay napupunta lang umano sa bulsa ng iilan. Sa halip na mabawasan ang baha sa mga syudad o mapadali ang transportasyon, nananatili patuloy na problema ang infrastruktura. Ang mas nakakaalarma, ayon sa mismong engineer na naglabas ng impormasyon, kinumpronta na niya sina Hernandez at Mendoza tungkol sa issue noong Agosto. Pero mariin daw itong itinanggi ng mga sangkot. Ang sagot nila ay hindi sila gagawa ng ghost project dahil hindi ito totoo. Ngunit kung pagbabasehan ang laki ng perang pinag-uusapan, marami ang nagtatanong kung bakit paulit-ulit na lumalabas ang ganitong klase ng issue sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Hindi rin lingid sa publiko na matagal ng issue ang ghost project sa Pilipinas. Simula pa noong mga nakaraang administrasyon, may mga ulat na tungkol dito at ngayon muli na naman itong lumutang. Ang tanong, kung matagal nang alam ng mga tao ang ganitong problema, bakit tila wala pa ring malinaw na solusyon? At bakit tila hindi natatapos ang kwento ng nawawalang bilyong dapat ay para sa mamamayan? Matapos mailabas ang mga paratang tungkol sa ghost projects at nawawalang pondo, umabot na rin ang investigasyon sa puntong pinag-uusapan kung paano ito tatapusin. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, posibleng 1 o 2 pagdinig na lang ang gawin ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control projects na sinasabing may anomalya. Pagkatapos nito, maaaring sa executive meetings na lang ipagpapatuloy ang diskusyon. Ang ibig sabihin nito ay malapit nang magsara ang formal na bahagi ng public hearing. Ngunit kahit na matapos ang mga pampublikong pagdinig, hindi pa doon natatapos ang proseso dahil may mga hakbang pa na kailangang gawin. Isa sa pinakamahalagang usapin na lumabas ay ang tinatawag na restitusyon o pagsasauli ng perang nakuha mula sa maling paraan. Sa isang bahagi ng investigasyon, tinanong ni Congressman Matuleta kung dapat bang obligahin ang mga taong nahuli o napatunayang sangkot na isauli ang perang ninakaw. May mga panukala na kahit ang mga saksi na nasa ilalim ng Witness Protection Program ay dapat obligahin na magsauli kung mapatunayan na nakinabang sila sa iligal na gawain. Ang punto dito ay simple. Kung nakuha mo ang pera na hindi naman dapat sa iyo, dapat mo itong ibalik sa bayan. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kahit walang nakasulat na eksaktong probisyon sa batas, dapat pa ring obligahin ang mga taong sangkot na isauli ang yaman. Para sa kanya, malinaw na usapin ito ng moralidad at hustisya. Kung walang restitution, parang nababawasan ang halaga ng accountability. Dahil kahit makulong ang isang tao, kung nananatili pa rin sa kanya ang perang ninakaw, kulang ang hustisya para sa mga mamamayan. Kung tutuusin, hindi bago ang ideya ng restitution. Sa iba't ibang kaso ng katiwalian sa nakaraan, naging issue rin kung paano maibabalik ang pera ng taumbayan.
Minsan kasi kahit makasuhan ang mga opisyal, hindi agad nakukuha ng gobyerno ang nawawalang pondo. Ang masama pa, kung hindi ito maisasauli, napupunta na lamang ito sa kanilang personal na gamit at hindi na nagagamit para sa mga proyektong pampubliko. Mahalaga ring tandaan na ang perang pinag-uusapan dito ay hindi maliit na halaga. Kung aabot ng 4 hanggang 5 bilyong piso ang sinasabing ghost projects, napakalaking bagay na nito para sa mga programa ng gobyerno. Ang halagang iyon ay pwede nang gamitin para magpatayo ng maraming eskwelahan, ospital at kalsada. Kapag nawala ito, ang mismong mamamayan ang apektado dahil nababawasan ang serbisyong dapat sana ay natatanggap nila. Sa puntong ito, malinaw na ang investigasyon ay hindi lang tungkol sa pagtukoy kung sino ang dapat managot. Mas mahalaga rin na maibalik ang perang nawala para magamit muli sa tama. Ito ang isa sa pinakamahalagang hinihintay ng publiko. Ang makita na may tunay na resulta ang lahat ng pagdinig at hindi lang matatapos sa mga headline. Ang tanong ngayon, kung matapos ang ilang hearing at mapunta na sa executive meetings ang kaso, may sapat nga bang aksyon para masiguro na mababawi ng gobyerno ang mga pondong nawala? Sa huli, malinaw na hindi lang simpleng usapin ng politika ang mga narinig sa investigasyon. Ang nakasalalay dito ay ang pera ng bayan at ang tiwala ng tao sa pamahalaan. Ang inaasahan ng lahat ay hindi lang parusa kundi pati ang pagsasauli ng mga pondong nawala para muling mapakinabangan ng publiko. Pero ang mas malaking tanong, hanggang kailan ba tayo makakakita ng ganitong kaso na may malinaw na resulta? Ikaw, ano ang pananaw mo dito? Ibahagi mo naman ang opinyon mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.